Base sa aprobadong datos ng Field Operations and Statistics Service ng Public Attorney's Office mula Enero hanggang Setyembre ng taong 2025 ay nasa 87,577 na mga persons deprived of liberty ang nakalaya na. Sa numerong ito kabilang sina Roberto Lara at Roderick Licayan. Ang kaso nila ay maituturing na isa sa mga sensational cases ng Public Attorney's Office na nagbigay kulay at dingning sa ating PAO Chief Persida Acosta sa kanyang karera bilang punong manananggol pambayan at nagbigay daan sa abolition ng death penalty sa Pilipinas. Para sa maraming kaso ang nagkapag-promote sa akin bilang cabinet rank, naging Presidential Lingkod Bayan Awardee tayo. Wow. Naging SG31, katumbas ng Department Secretary ang rank noong September 2004. Salamat sa CSC. Yan ay ang pagtatanggal ng bitay sa Pilipinas. Na sinusugan naman ako ng Kongreso noong June 2006, pero January 2004, napatigil natin ang mga bitay na ang bibitahin sana noon ay 1,000 mahigit. Sa pamamagitan ng kaso ni Roberto Lara at Roderick Licayan, nagbigay kulay yung oral argument sa tanong na, was there a crime committed? Ang sagot ko, we do not know, Your Honor. Do not know, I do not know. Only God knows. So yun, napatigil ang bitay. Nang mapag-alaman ng ating hepe na umuwi sa kanilang probinsya si Roberto Lara, ay agad niya itong pinapuntahan kay Regional Public Attorney Edmund Guillen ng PAO Region 6 upang kumustahin at tuparin ang kanyang pangako sa oras na lumaya si Roberto Lara. Ano na ba tiyagaan mo to during that time nga wala man dayon bitay mo ba? Naman ko daw hindi siguro matuloy kay siyempre nadakpan ang tiyo ko mo. Yung tiyo ko nadakpan isklante tiniksiling ko sa ako niya wala mo ko sala. Kaya mo tingin ko sa korte bala. Yun ako ya. Tisang kuan sang ginabalan ka to ni Chief Acosta kan o sang una nga promisahan niya kung makagwa ka o tagaan ka sa trabaho. Te why mo ginamalipatan? Wala akong lipatan kay wala akong lipatan niya. Te pagwa mo nadumduman mo na dayon? Dumduman ko. Diyan ka man magtrabaho. Malapit ka kay nanay. Opo. May kasama si nanay. Opo, dito na po. Ulot? Opo. Salamat po, attorney. Salamat po. Wala pa. Oo. Chief, Dire, kaya niya yan. Oo. malakas pa sa Chief. Malakas pa sa kalabaw. Malakas pa yan. Oo. Bahala ka na. Sa kasalukuyan, nakatrabaho na si Roberto Lara sa PAO Bacolod City District Office. Kaya gayon na lamang ang kanyang kaligayahan at taos-pusong pasasalamat sa ating tanggapan at sa ating pinakamamahal na hepe, PAO Chief Persida Acosta. Attorney, salamat sa pagtulong sa akin. Binigyan mo trabaho sa PAO. Salamat, attorney. Sana magiging kayo lagi. Tuwang-tuwa yung mga anak ko, attorney. Binigyan mo trabaho dito sa PAO. Lalo yung nanay ko, nakapagawa ko ng bahay ko, attorney. Salamat, nakapundar pa ko ng motor ko para service pa punta ko ito sa PAO. Maraming salamat, attorney. Lagi kong mag-ingat dyan. Ito ang kahayagan ng laging paalala ng ating hepe sa mga nakapiit nating kababayan na huwag mawalan ng pag-asa at maghintay ka lamang sapagkat darating ang inaasam na kalayaan at magandang bukas. Para sa #Palay Year End Report, ako si Geraldine Ranyes, Persida Acosta, hustisya para sa masa, katarungan laban sa kahirapan.